umabot pa sa puntong may naaamoy na akong bagyang balansa mula sa kanyang balat. Bukod pa kay iba rin ang ibig niya sa akin. Bandang kong may hindi siya sinasabing balak. Umalis na ako noon para bumili ng karning baka. Pagkatapos ay agad na akong bumalik sa bahay ni Sir Arturo at inabot ang nabili ko. Nagpasalamat naman si Sir sa akin sa sinabi na maglinisin na ang silid ng mahal. Ay sinigumalan na nakapako ang mga mata niya sa kamping na sa suko. Nauroon pa rin ang malapad ng ngiti. Ngunit nakita ko rin bagya siya ng laway. Pinasok pa niya ang isang palad sa suko at pinsing-pisin ang karne at naglalakad papuntang kusina. Papasok na sana ako sa bibilising silid. Ko na lang siyang pansinin. Pagkatapos ay tumalikod ko isang dahil tumuloy sa kusina. Pagkapasok ko naman sa kwarto, agad kumuha ng pansin ko ang batang rebulto sa Jupiter. Gaya ng inaasa, tapos na hapon ko sa nakahiga pa rin ang kapwesto na kulay itim na ang kabuuan ng katawan ko. Sa lahat ng pinagtutong gawa ng maestra ko, yun lang ang may sunod. Nakabalot kasi ng itim na kumot ang kanyang katawan mula sa leeg. Kaya ulo lang niya ang nakita ko. Lumapit ako sa rebulto at tinignan ang kanyang mukha. Sir Jupiter, napaatras ako ng isang hakbang ng matandog. Kamukha iyon ng batang lalaki sa litrato ni Kuya Milano. Yung bang litrato ni Sir Arturo na may kasamang isang babae at isang bata. Ganun din po talaga ang itsura ng rebulto. Ang pinagkaiba lang, may mga malahalimaw na detalye ang rebulto. Ibig sabihin medyo makalis ang mga tenga at matatalim ang mga ngipin sa loob ng nakamukhang bumanga. Gaya rin sa ibang gawa ni Sir, totoo rin talaga kung titignan ang isang yun. Ngunit wala akong maramdamang pagkamangha habang nakatingin. Nananayo lang talaga ang balahibo ko. Nang medyo mahimasmasan ako, ay sinimulan kong linisin ang silid. Iligpit ang mga gamit, winalis ang sahig at pinunasan ang mga mesa at aparador. Mangkalahati ang oras na. Naamoy ko na ang piniginaw na kami ni Sir Arturo. Pinuntahan ko siya sa ilibong bahay kasi tapos na rin nila kong mag-inis. Pinuntahan ko siya sa pag-ilaw at pag-ilaw. Nagbabagang mga uling sa ginawa. Pero kita-kita ko kung paano na pinakain ang hilaw na karne ng baka. Malagang masaya naman sa iyo. Pero tumagan ko ang talaga sa malaking piraso sa mga ilaw na nasa supot. Mabilis niyang napupunit ang mga ito gamit ang matatanas niyang mga kuko at agad sinusubo sa bunganga niyang walang humpayang paglalaway. Ano lang na lang ihilamos ang dilaw na laman sa kanyang mismong mukha. Bumubulong sa maestro at sinasabing, malapit na. Yung oras na lang, babalik ka na sa akin, anak. Babalik ka na sa akin, ato. Mahilig ka ba sa Tongkits o table card games? Tara na sa Game Zone! Sa Game Zone, you play a real game of Tongkits with real players for free. May chance pang mag-split ng over 34 million pesos and a chance to claim up to 14,640 pesos today. May dalawang event araw-araw. Chika na ba? Visit gzone.ph today. Tandaan, ang gaming dapat fun-fun na. Visit pagboard.ph/regulatory email keepitfun@pagboard.ph. Promo runs from January
January 1 to December 31, 2025. GLB reference number MKTG 2024-2564. Gaming for 21 years old and above. All keep it fun. Game responsibly. Napaatras ako dahil sa kailangan. Kasabay mo ako ng pagpunta sa akin. Dito ko na rin nakamang na hindi umagal ng magpapagang uli. Nahihilo mo sa pagsalitin laway. Nagtatas na ko kung hindi ng tao na karami. Tuloy-tuloy ang paglinga habang sinasabihan kong malapit ang pagpunta o hindi ikaw bumaka. Natanggap ko sa mga isang karon may magandang pagkaramdam ko. Sinabi ko na susto na sa mga pagkakamit para sa ako ng sa kanya. Kita kong pumunod ang mauli sa alto. Bahagya rin ang mga kanila. Dahil mo nakita ko ng magbaang gabi. Sabi ko na, hindi ka muna uuwi ngayong gabi, Gabriel. Lumita ka muna. Sabay namin sasalubungin ang anak ko. Parang takot ko. Mas kusay ko ng puso ko. Magsama ko talaga ng pagmamahal ko. Uuwi na po ako. Paalam po. Iibon ko na naman ako sa pagsasangkay. Pantas ko ay sa pagkakita ko ng kusina. Kapagod kong magtuloy-tuloy sa pagtakbo palabas ng bahay sa harap. Binuksan ang gate at tinutili na ito inabalak isang pabalik. Nang dire-diretso ako sa katuluyan. Nang medyo makalayo ay tulog na ako. Isang bagay na talagang pinagsisihan ko sa Jupiter. Kid, Papa Dudut Stories. Ang pag-ibig madalas ay kumakatok sa puso ng isang tao sa oras na hindi niya inaakala. Minsan ay nararamdaman ito sa taong hindi mo inaasahan. Ngunit may mga pagkakataon din na dumarating ito sa maling pagkakataon, maling oras at maling tao. Magagawa mo bang ipaglaban ang isang pagmamahalan kahit alam mong mali? Maninindigan ka ba sa isang relasyon kung alam mo noong una pa lamang ay nakikihati ka lang? Dear Papa Dudu, good day po sa lahat. Itago niyo ako sa pangalan na Juliana. 34 years old at isang business owner. Marami akong business na itinayo pero ang pinaka-focus ko ay sa aking car rental service. Yung iba kong negosyo ay pinapamanage ko sa iba kong kapatid kasi hindi ko na sila kayang matutukan noong ako lamang. Hindi man magandang aminin pero sa ngayon ay nasa isang relasyon ako na bawal at mali. Hindi ako proud pero isa akong kabit, Papa Dudut. Alam ko ngayon pa lamang ay marami nang magagalit sa akin. Naintindihan ko po kayong lahat. Hindi ko rin sasabihin na meron kayong mapupulot na aral sa aking kwento. Dahil ang gusto ko lamang ay i-share ang aking kwento at makakuha na rin ng advice kay Papa Dudut kasi isa kayo sa mga iniidolo ko. May ilan na rin akong nakarelasyon before at lahat ay masasabi ko na nagtapos ng hindi maganda. Nagkaroon ako ng boyfriend na cheater. Mahal na mahal ko siya kaya kahit ilang beses niya akong niloko ay pinapatawad at pinatanggap ko pa rin siya. Hanggang sa naubos na ako at nagsawa. Ako na ang nakipaghiwalay sa kanya kasi wala na siyang respeto sa akin. May naging ex ako na tumagal kami ng 5 years. Akala ko ay siya na ang makakasama ko habang buhay. Pero hindi pa rin pala. Engaged na rin sana kami ng lalaking yon, Papa Dudut. Pero kapag pala talaga hindi para sa iyo ay hindi talaga para sa iyo. He died sa isang aksidente. Halos gumuho ang mundo ko ng time na yon. Pakiramdam ko ay hindi hinahayaan ng Diyos na maging masaya ako pagdating sa aking love life. Sabi nga kapag daw swerte sa business or career ay malas sa love life and vice versa. Kaya naisip ko na subukan ng mag-business. Mas okay siguro na mag-focus na lamang ako sa pagkita ng pera at iisang tabi muna ang aking puso. Doon ko na nga tinayo ang aking car rental service.
hanggang sa nasundan yon ng isang maliit na restaurant at car wash na naging auto detailing service. Nang hindi ko na kaya na i-manage ang business ko, ay doon ko na hiningi ang tulong ng dalawa sa mga kapatid ko. Dahil sa mga negosyo ko ay naging stable na ang buhay ko. Nakapagpatayo ako ng sarili kong bahay at nakabili na rin ng ilang sasakyan at mga properties. Kumbagay, okay na ang life ko, Papa Dudut. Ang kulang na lang ay isang masayang love life. Pero that time ay hindi naman ako naghahanap. Mas nag-focus ako sa aking mga negosyo. Kung may darating, go lang. Kung wala naman ay okay lang. Ganun na ang naging way ko ng pag-iisip. Gaya ng sinabi ko, sa car rental ako nakatuto. Ako ang personal na nagmamanage noon, Papa Dudo. Very hands-on ako sa isang yun. Wala naman akong kalam-alam na ang business kong yun ang magiging daan para makilala ko ang lalaking muling magpapatibok ng aking puso. Kinausap kasi ako ng isa kong kapatid at tinatanong niya kung kailangan ko pa ng driver sa aking car rental. At ang sabi ko ay hindi na. Aniya, baka raw matulungan ko magkaroon ng sideline yung pinsan ng kaibigan niya. Kailangan daw kasi noon ng isa pang mapagkakakitaan dahil may anak na kailangan maoperahan sa puso. Maawain ako sa mga bata kaya napukaw noon ang aking damdamin. Lalo na nang ipakita sa akin ng kapatid ko ang picture ng bata na 1 taon pa lamang. Talagang nadurog ang puso ko. Kaya kahit na hindi ko naman kailangan ng driver ay sinabi ko na papuntahin niya sa office ko yung lalaking sinasabi niya. Pero ang sabi ko ay on-call driver lang ang position na pwede kong ibigay kasi hindi ko naman talaga kayang mag-hire ng full-time ng panahon na yun. Yun lang talaga ang least na maitutulong ko. Sabi naman ng kapatid ko ay ayos lang kasi sideline na work lang talaga ang hinahanap ng lalaking yun. Naging busy na ako sa mga nagdaan na araw kaya nawala na sa isipan ko ang bagay na yun. Kaya nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ng assistant kong si Gail na merong lalaki na gusto akong kausapin dahil pinapapunta ko siya. Kung ko lang ulit na alala yung napag-usapan namin ng kapatid ko, Papa Dudu. Nang pumasok sa office ko yung lalaki, wala naman akong naramdaman na kung ano. Pero masasabi ko nagwapo siya. Matangkad at maganda ang tindigan niya. Nagpakilala siya sa akin sa pangalan ng Harvey. Aniya, siya raw yung nirekomenda sa akin ng kapatid ko bilang on-call driver. Pinaupo ko na siya at kinuha ko ang application form niya. Binasa ko yon at nalaman ko na mas matanda pala ako sa kanya ng 2 taon. Alam ko na rin na merit na siya dahil natandaan ko na siya yung may anak na kailangang maoperahan sa puso. Naging maayos naman ang pag-interview ko kay Harvey. Naramdaman ko ang kagustuhan niya na magkaroon ng extra na mapagkakakitaan. Napunta rin ang usapan namin sa anak niya na kailangang maoperahan at naluluha siya sa topic na yun. Tinanggap ko na si Harvey sa aking car rental, Papa Dudut. Pero ang sabi ko sa kanya ay on-call lamang siya. Pag walang available na driver ay saka lamang siya magpapakita sa akin. Wala naman daw problema kasi meron naman siyang regular job. Kailangan lang daw niya talaga ng isa pang mapagkakakitaan para sa anak niya. Sinabi rin niya sa akin ang araw na available siya. Normal lamang na empleyado para sa akin si Harvey noong una. Mabilis siyang tawagin kapag kailangan ng service niya. Palagi siyang maaga na nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudu. Isa pa ay mukha siyang mabait at mapagkakatiwalaan. Hanggang sa ang tadhana na ang gumawa ng paraan para mas maging malapit kami sa isa't isa. Pero natanggal si Harvey sa trabaho niya dahil may mga pagkakataon pala na hindi siya pumapasok sa regular job niya kapag tinatawagan namin siya para mag-drive. Parang mas pinipili pa niya yung sideline niya sa akin kesa sa totoo niyang trabaho. Hindi si Harvey ang nagsabi sa akin noon kundi ang kapatid ko. Nabanggit kasi sa kanya ng kaibigan niya na pinsan ni Harvey. Nakonsensya ako sa mga nangyari, Papa Dudu. Piling ko ay meron akong kasalanan. Bakit nawalan ng trabaho si Harvey? Isa pa ay naisip ko ang anak niya. Hindi ko mai-imagine ang magiging buhay nila kung matatagalan na mawawala ng trabaho si Harvey. Bali 2 pa lang ang anak ni Harvey.
Harvey at yung bunso niya ay may problema pa sa puso. Naisip ko na meron akong kailangan gawin. Kailangan kong tulungan si Harvey. At ang solusyon na naisip ko ay kunin siyang personal driver ko. Naisipan ko na rin na kasi before na magkaroon ng driver pero hindi yun natutuloy. Kaya kinausap ko kagad si Harvey at inoffer ko sa kanya ang trabaho na yon. Feeling ko kasi kasalanan ko kung bakit nawalan ka ng trabaho, Harvey. Kaya hayaan mong tulungan kitang magkaroon ng panibagong trabaho. Wala tayong contract. If ever na makakahanap ka ng bagong trabaho na mas okay, willing ako na pakawalan ka kaagad. Ang sabi ko kay Harvey, hindi naman po kasalanan yun, ma'am. Choice ko po na tanggapin yung trabaho ko sa inyo, pero napakalaking tulong po para sa akin at sa pamilya ko yung bagong trabaho na ino-offer ninyo. Kaya tatanggapin ko po, ang sabi pa ni Harvey. Kahit paano ay naging magaan ang pakiramdam ko nang tanggapin ni Harvey ang ino-offer kong trabaho sa kanya. Actually, ginawa ko yon para hindi na ako masyadong nakukonsensya. Isa pa ay sa maikling panahon ay nakuha na kaagad ni Harvey ang tiwala ko. Nakita ko rin na masipag siya. Sinabi ko na kay Harvey kung magkano ang sasahurin niya. Pinapili ko siya kung kailan niya gustong sumahod at weekly ang pinili ni Harvey. Sinabi ko rin na dapat 6 ng umaga ay nasa bahay na siya kasi iakatid niya ako sa office. Kapag may mga lakad ako ay siya ang magdadrive para sa akin hanggang sa matapos ang buong araw. Saka lang siya pwedeng makauwi sa bahay niya. Ipinakita ni Harvey sa akin na hindi ako nagkamali sa pagkuha ko sa kanya bilang personal driver ko. Maingat siyang magmaneho, Papa Dudu. Minsan ay nagkakaroon din kami ng chance na makapagkwentuhan, kaya mas nakilala namin ang isa't isa. Pangako sa pagmamahal na meron si Harvey sa mga anak niya. Nasabi ko pa nga sa sarili ko na kung magkakaroon ako ng asawa, sana ay kagaya ni Harvey ang ugali at pananaw sa buhay. Kahit kasi merong pinagdadaanan ng pamilya niya, ay nananatiling positibo ang pagtingin niya sa lahat ng mga nangyayari sa kanya. Hindi niya sinisisi ang Diyos. Alam niya raw na pagsubok lamang ng Diyos ang lahat ng iyon, at kapag nalagpasan nila ay merong malaking reward. Kung tatanungin ako kung may gusto na ako kay Harvey ng time na yon, ang sagot ko ay wala pa. Alam ko kasi na pamilyado na siya, at ng time na yon ay hindi ko nakikita ang sarili ko na maging isang tabet. Dahil sa naging close na kami ni Harvey sa isa't isa, ay hindi na siya gumamit ng buwat opo. Ako na rin kasi ang naiilang sa ganoon, kasi feeling ko ay bata si Harvey tapos sobrang tanda ko na. Hindi naman ganong kalayo ang agwat ng edad namin. Minsan din ay nakakapag-usap na kaming dalawa ng medyo personal na bagay. Naging mabilis ang pagiging komportable namin sa isa't isa. Papadudot magaan kasi kasama si Harvey. Hindi ako nagkakaroon ng problema sa kanya. Mabilis din siyang makapick up na isa sa gusto kong katangian ng mga empleyado ko. Ayoko kasi na pinapaulit-ulit pa sa akin ang bagay na nasabi ko na. Oo nga pala, ma'am, hindi ko pa nagtatanong sa inyo kung may boyfriend ka na ba? Tura ni Harvey habang nagdadrive siya. May nakita ka bang lalaki na pinuntahan natin? Tanong ko. Wala, sagot ni Harvey. Eh di wala, sakit lang sa ulo yung mga lalaki. Pabiro kong sagot. Bakit, ma'am? Marami naman lalaki ang nanakit sa'yo. Sumuko ka nang makahanap ng tamang lalaki para sa'yo? Tanong pa ni Harvey. Hindi naman marami. Hindi rin ako sumusuko. Sa ngayon kasi, nasa mga business ko ang attention ko. Ang lalaki naman, nandyan lang yan. Darating yan kung darating. Sagot ko. Sa bagay, kapag matagumpay ka sa buhay, lalaki nang mismong lalapit sa'yo at hindi mo na kailangan na maghabol. Saka sigurado ako na marami ang nagkakagusto sa'yo kasi maganda ka. Yun nga lang sa unang tingin parang masungit kang tingnan, ma'am. Kaya natatakot siguro sila na i-approach ka. Ang sabi pa ni Harvey. Ako mukhang masungit? Talaga ba? Natatawa kong wika. Opo, ma'am. Nung nagpunta nga ako sa office mo para sa interview grabe ang kaba ko nang makita ka. Pero hindi ka naman pala masungit, ma'am. Ang totoo ay sobrang bait mo, ang sabi pa ni Harvey.
Nagkaroon ako ng maliit na realization sa mga sinabi niyo ni Harvey Papadudut. Siya lang kasi ang nagsabi sa akin na mukha akong masungit. Naisip ko na baka kaya walang nanliligaw sa akin ay dahil sa ganon ang first impression sa akin ng mga taong hindi pa ako nakikilala. Baka iniisip ng iba na mataray ako. Yes, sinabi ko na hindi ako naghahanap ng magiging boyfriend, pero naisip ko na baka napipigilan ng pagiging mukha kong masungit ang pagdating ng right guy para sa akin. Natuwa ako sa pagiging honest ni Harvey at talagang palagay na ang loob namin sa isa't isa. Kasi nasasabi na niya sa akin ang mga ganung bagay nang hindi siya nag-aalinlangan. Dumating ang time na parang na-attract na ako kay Harvey. Yung nagwagwapuhan ako sa kanya at humahanga ako sa ugali at personality niya. Medyo naiinggit din ako sa misis niya kasi siya ang mahal ni Harvey. Pero hindi ako masyadong nabother sa naramdaman ko na yon dahil normal lang naman na magka-crush ang isang tao kahit patikin na ang crush niya. Ang mali ay kapag pinurso niya ang taong yon. That time ay wala akong balak na gawin yon kasi may pamilya na si Harvey. Kasi ako kapag kasama ko si Harvey Papadudut. Dahil sa sinasabi niya na masungit akong dinanay, naisipan kong baguhin ang aking aura. Nagpagupit ako at nagpakulay ng buhok. Pati ang style ko sa pananamit ay binago ko rin. Pagkakita sa akin ni Harvey sa bago kong look ay talagang nagulat siya. Wow ma'am, mukha kang bata ng ilang taon na. Mas bagay sa iyo ang ganyang ayos. Doon ni Harvey nang nakasakay na ako sa kotse ko. Ang sabi mo kasi mukha akong masungit, kaya binago ko ang itsura ko. Mukha pa rin ba akong masungit? Tanong ko. Hindi na ma'am. Paniguradong marami na ang pipila para ligawan ka. Wala lang ako asawa pipila rin ako. Tawa pa ni Harvey. Uy Harvey, tumigil ka nga dyan. May asawa ka na. Pakiligo. Kaya nga kung wala lang Saka joke lang ma'am. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi ko yun ipagpapalit kahit kanino. Turan pa ni Harvey. May naramdaman akong kirot sa sinabing yun ni Harvey Papadudut. Hindi ko alam kung bakit may na-feel akong ganon kahit crush ko lamang siya. Until lumaki ang nararamdaman ko para sa kanya. Feeling ko ng time na yun ay gusto ko na si Harvey kasi hindi na siya maalis sa isipan ko. Na-imagine ko na asawa niya ako at ako ang niyayakap at hinahalikan niya. Natakot ako sa bagay na yun, kaya ang naging solusyon ko ay makipag-date upang mabaling sa iba ang aking atensyon. May nakilala ko through dating app si Theo, magkasing age kami ni Theo. Mabait siya at gwapo rin naman. 2 buwan na kaming nagde-date ni Theo nang malaman ni Harvey ang tungkol kay Theo. Pagdating niya kasi sa bahay ay nakita niya si Theo na naroon. Sino yung lalaki na yun ma'am? Boyfriend mo? Anong pa ni Harvey? Hindi pa. Nagde-date pa lang kami. Sagot ko. Pangmayaman ma'am, bagay sa'yo. Nakangiting sabi pa ni Harvey. Nag-expect ako na makakakita ako ng selo sa mukha ni Harvey pero wala, Papadudut. Nasaktan na naman ako pero hindi ko naman yon pwedeng sabihin sa kanya. Baka bigla siyang mag-resign kapag nalaman niya na may gusto ako sa kanya. Lumipas pa ang ilang buwan at umaasa ako na magiging kami na ni Theo pero wala pa rin siyang nababanggit na gusto niyang maging kami. Bilang babae, ayoko mag-first move. Baka isipin ni Theo na masyado akong aggressive. Baka ma-turn off siya sa akin pero aaminin ko na ginagamit ko lamang si Theo para mawala ang nararamdaman ko para kay Harvey Papadudut. Hanggang isang araw ay may babaeng tumawag sa phone ko. Akala ko ay kung sino. Galit na galit ang babae at ang sabi niya ay girlfriend siya ni Theo. Tigilan ko na raw ang paglalandi kay Theo dahil hindi ko raw magugustuhan ang gagawin niya sa akin. Ipapahiya niya raw ako sa social media. Feeling ko ay gumuho ang mundo ko ng time na yon. Doon ko lang na-realize na wala talagang plano si Theo na maging kami kasi meron siyang girlfriend. Pinawagan ko si Theo at sinabi ko sa kanyang nangyari, humingi siya ng sorry sa akin. Madalas daw kasi silang mag-away ng girlfriend niya kaya nag-try siyang makipag-date sa iba. After ng pag-uusap namin ay blinak ko na siya sa lahat. Kahit na hindi ko mahal si Theo ay nasaktan pa rin ako. Hindi ko matanggap na nagpaloko ako sa isang lalaki. Naisipan kong mag-inom sa bahay ng mag-isa. Feeling ko ay sobrang tanga ko at hindi ko naramdaman na tikin na si Theo. Muntik pa niya akong gawing kabit nang hindi ko alam.
Napakarami ang inom ko ng gabing yon dahil sa sobrang sama ng loob ko. Ganon kasi talaga ako kapag may pinagdadaanan, Papa Dudut. Alak ang nagiging takbuhan ko palagi. Hindi ko na naisip ng time na yon na kailangan ko magpunta sa office the next day. Alas 7 ng umaga nang magising ako sa magkakasunod at malalakas na katok sa pinto ng kwarto ko. Napapalikwas ako nang makita ko ang oras. Sobrang sakit ng ulo ko at hilong-hilo pa rin ako. Pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako nang makita ko si Harvey. Aniya ay pagdating niya ay na-expect niyang aalis na kami kaagad, pero ang sabi raw ng kasambahay ko sa kanya ay hindi pa ako lumalabas ng kwarto. Hindi na muna ako pupunta sa office ngayon. Gusto ko magpahinga buong araw, ang sabi ko kay Harvey. Ma'am, okay ka lang ba? Mukhang napainom ka kagabi. May alak ka eh. Dura ni Harvey na may kasamang pag-aalala. Oo, uminom ako pero ayos lang ako. Uwi ka na, day off mo ngayon, ang sabi ko. Isasarado ko na sana ang pinto pero pinigilan yun ni Harvey. Masok siya sa kwarto ko at sinarado niya